pinto sa ating history kasi ang asin ay napakahalaga sa lahat. Pero dahil po lumaki na ang kakulangan ng asin at karamihan ng ating ginagamit na asin na imported, kailangan natin pagtuunan ng pansin na matulungan ang salt industry. Kaya ang DOST ay nagpondo sa Pangasinan State University around 93 million pesos. At sila naman ay meron din mahigit 20 million to set up na building at idaos po itong operation ng Asin Center dito sa Pangasinan State University Ginmali Campus. At alam niyo naman na napakaraming dahilan kung bakit kumukulang ang supply ng lokal na asin. Ang isa na dyan ay kakulangan ng isang research center devoted also. So, layunin ko ng research center na to, first to increase the production. Pangalawa po, to increase the quality. So, sabi po ni Secretary kanina, there are many pollutants, impurities na kumahalo sa ating traditional way of producing asin, like yung solar method, solar drying method and cooking. Yung iba po, kung maano yung mga artisanal salts, marami pong microplastics na nakasama. Kasi po meron pa po yung mga traditional way na yung hinuhukay sa putik para makagawa ng asin. So with our machine, ito po ay project na ginawa po ng ating PSU team, headed by, of course, our program leader, the program leader of the whole program, and at the same time, the project 2 leader, Engineer Rex Pascual. So, ang team po ng PSU ay gumawa ng machine to massively produce asin. So, hindi lang po, kanina po natalakay na hindi lang po talaga pag-increase, but of course, pag-increase din ng quality ng asin. So, tatanggalin mo yung mga impurities, mga microplastics, pollutants, pag dumaan na po sa machine, para po siyang, kumbaga sa ating dugo, kung meron tayong dialysis, meron din po tayong tinatawag na electrodialysis. So, ang kagandahan dito, compared sa other first world countries na na-benchmark po namin, like Japan, India, yung may mga part pa sa kanila na manual operation. So, dito po sa ating ginawa na machines ay puro, almost 100% automated. Ang ibig sabihin po, hindi na po kailangan linisin mano-mano yung mga filters. So, yung ginawa kong machine na electrodialysis na reverse, pwede siyang isang pindot lang, self-cleaning na po siya. Wala na pong human intervention para maglinis ng mga filters. So with that, makakatipid sa trabaho, sa effort, time, and of course, yung expenses, logistics sa pag-hire ng paglilinis ng mga filters. So with this small-scale machine, you can produce asin. So ang hinihiling po namin, pagkatapos pong mga 100% of a perfect research, may mag-adapt o mag-commercialize to upscale. Ibig sabihin pa, palalakihin yung machine para po mas malaking machine, mas marami po siya mag-produce na asin.